Binigyan lang ako ng kotse ng asawa kong si. At agad akong nakipaghiwalay sa kanya. Kasama ang buong core team ko na sabay-sabay na nag-resign. Para lumipat sa kumpanya ng kalaban niya. Lahat ng ito ay dahil ako ang nagplano ng lahat. Para malist sa stock market ang kumpanya ng asawa ko. Na nagdala sa kanya ng 10 bilyong kita. Tuwang-tuwa ang asawa ko at sinabing bibigyan niya ako ng kotse. Pero ang resulta ay isang scooter na pambata ang inilabas niya mula sa garahe. Nakangisi siyang nagsabi, "Mahal, gamitin mo muna itong sasakyan para mag-practice. Kapag kumita na ulit ang kumpanya, papalitan natin." Totoo. Pero paglingon ko, sa live stream ng lalaking best friend niya, nakita ko siyang walang atubiling gumastos ng daan-daang milyon. Para bilhin ang isang globally limited edition na vintage supercar. Habang nakayakap sa liig nito, malambing niyang sinabi sa harap ng kamera. Ito ang nababagay sa status ng baby ko. Napayuko ako at tiningnan ang scooter na pambata na regalo niya sa tabi ng paa ko. Bigla akong napatawa. Isang swipe lang ng daliri, agad kong finorward ang video sa main group chat ng kumpanya. At tinag ang lahat ng miyembro. Pagkalipas ng 30 segundo, nagsimulang mag-vibrate ng husto ang telepono ko. Galing sa kabilang linya ang boses niyang galit na maihalong pag-iyak, "Mahal, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Ginawa ko lang iyon para makuha ang investment ng tatay niya. Burahin mo na iyon, bilis. Bukas na bukas, bibilhan kita ng totoong kotse." Pero ang mga pangako niya ay parang isang credit card na na-max out na. Ubus na ang lahat ng pag-asa ko. Tinanggal ko ang singsing sa kasal. At dahan-dahang inilagay sa mesa. Bukas, Shamgat, sa City Hall. Sa kabilang linya, biglang tumaas at tuminis ang boses ng asawa ko, si Liu Ruyan. "Nasisiraan ka na ba ng ulo? Sinabi ko nang para lang iyon sa investment. Bakit mo to pinapalaki? Kapag kumita ng malaki ang kumpanya, hindi ba't ikaw din ang makikinabang? Tinatakot mo ba ako sa hiwalayan? Sino ka ba sa akala mo? Kung wala ako, si Liu Ruyan, mararating mo ba kung nasaan ka ngayon? Burahin mo na ang message sa group chat." Pinagtatawanan na ako ng buong kumpanya. Saan ko ilalagay ang mukha ko? Sinadya mo ba akong ipahiya? Sinasabi ko sa'yo, huwag kang abusado. Burahin mo iyan ngayon din. Kung hindi, hihiwalayan talaga kita. Pagkasabi nito, ibinaba na niya ang telepono nang hindi hinihintay ang sagot ko. Tinitigan ko ang singsing sa mesa at tahimik na ipinikit ang aking mga mata. Pagod na ako sa pagsasamang ito. Patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga mensahe sa group chat ng kumpanya. Karamihan ay nagpapahayag ng suporta sa akin. Hindi tama ang ginawa ni Liu. Ganyan ba ang trato sa isang taong malaki ang naitulong? Yung lalaking yun, walang silbi, pero may supercar. Yung perang pinambili doon, sapat na para sa 3 taong year-end bonus ng department natin. Yung best friend niya, nagla-livestream para magyabang, habang tayo nagpapakamatay sa trabaho para malist ang kumpanya. Tapos ganito lang pala ang kapalit di. Binasa ko ang bawat mensahe at bigla akong napangiti. Kaya pala nagagalit si Liu Ruyan hindi dahil sa napahiya ko siya, kundi dahil minumura ang pinakamamahal niyang best friend. Pero tama silang lahat. Ang lalaking best friend niya ay parang isang paboreal na puro pagpapakitang gilas lang. Palagi siyang nakikihalubilo sa mga mayayamang babae, ipinagyayabang ang sarili niyang galing, gayong sa totoo lang, kahit ang pinakasimpleng financial statement ng kumpanya ay hindi niya maintindihan. Pero sa mga party, lagi niyang ipinagmamalaki na kasama siya sa mga bilyon-bilyong proyekto. Ang pinaka nakakatawa ay noong huling beses na pumunta siya sa kumpanya. Dahil lang hindi yumuko sa kanya ang sales director na si Gyu, isinumbong niya ito kay Liu Ruyan at agad itong sinisante. Lahat sa kumpanya ay tumakbo sa akin para pakiusapan ako, pero ang resulta? Si Liu Ruyan pa ang nagalit at sinigawan ako. Ang pinakamahalaga sa kumpanya ay ang paggalang. Kahit ganyang simpleng tuntunin hindi niya alam, tama lang natanggalin siya. Nang maalala ko ito, hindi ko maiwasang mapangisi ng malamig. Ang tinatawag na ipaggalangki pala ay para lang sa walang kwenta niyang best friend. Ako, na asawa niya, na nagpakahirap para kumita siya ng bilyon-bilyon, ang respeto na natanggap ko ay isang scooter na pambata. Biglang nag-vibrate ang telepono ko. Mensahe mula sa team leader na si Lao Liu.
Direktor Zai, nakaganti na kami para sa iyo. Nang makita ko ang mga nagfa-flood na emoji sa chat, medyo gumaan ang loob ko. Sasabihan ko na sana sila na mag-ingat nang biglang may lumabas na punishment announcement sa group chat na pinost ng best friend ng asawa ko, si Luha Owen. Lahat ng nagchat-chat sa grupo habang oras ng trabaho, kaltas lahat ng performance bonus ngayong buwan. Ang listahan ay puro mga tapat na miyembro ng team ko. Agad na nagkagulo ang group chat. Directors, hi! Malinaw na kayo ang pinupuntirya ni Luha Owen. Ano pang silbi na manatili sa ganitong kumpanya? Kung aalis po kayo, sasama kami sa inyo. Hinigpitan ko ang hawak sa telepono. 7 taon na. Mula noong unang beses kaming nag-away dahil kay Luha Owen, isinama na ni Liu Ruyan ang tagalabas na ito sa pamamahala ng kumpanya, binigyan pa siya ng management authority. Alam niyang pinapahalagahan ko ang aking mga tao, pero hinayaan niya pa ring pahirapan ni Luha Owen ang team ko. Tinawagan ko ang isang numero na matagal ko nang hindi natatawagan. Pre, yung alok mo dati, valid pa ba? Tuwang-tuwang sumagot ang nasa kabilang linya, naman. Sa wakas, natauhan ka na rin. Pero may kondisyon ako, sabi ko. Sabihin mo. Dadalhin ko ang buong team ko. Mas maganda. Doble ang sahod, walang pagbabago sa posisyon. Pwede na kayong pumirma ng kontrata bukas. Pagkababa ng telepono, tiningnan ko ang divorce agreement na kalalabas ko lang sa drawer. Nakalimutan na yata ni Liu Ruyan. Noong nagsisimula pa lang kami, nagkasundo kami, kung dumating ang araw na ang kumpanya ay maging isang kulungan, kahit sino sa atin ay pwedeng umalis anumang oras. Tinitigan ko ang pirma ni Liu Ruyan na ginawa 7 taon na ang nakalipas. Noong mga panahong iyon, nakakapit siya sa braso ko at malambing na nagsabi, "Mahal, hinding-hindi natin gagamitin ang kasunduang ito. Gusto ko lang malaman mo na sa puso ko, mas mahalaga ka kaysa sa kumpanya." Pero ngayon, nagbago na ang lahat. Pinaikot ko ang ballpen sa aking daliri. Walang pag-aalinlangan, pinirmahan ko ang aking pangalan. Pagkatapos, binuksan ko ang group chat ng kumpanya at nagpadala ng bagong mensahe. Lahat, simula bukas, opisyal na akong magre-resign. At pinatay ko ang telepono. Kinaumagahan, pagdating ko sa kumpanya, nakita ko ang assistant ng CE na nauutal sa harap ko. Itinulak ko ang pinto ng opisina. Galit na nakatingin sa akin si Liu Ruyan. May gana ka pang pumasok. Hindi ba't sabi mo kahapon magre-resign ka na? Nagsisisi ka na ba ngayon? Tinawagan kita ng 88 beses kagabi, hindi mo sinagot. Huwag mong isipin na patatawarin kita. Aalis ako para sa isang business trip at hindi ako uwi. Gamitin mo ang mga araw na to para mag-isip-isip. Sa labas ng pinto, si Luha Owen, na nakabihis ng magara, ay sumalubong sa kanya. Inakbayan niya si Liu Ruyan, "Baby, anong kakainin natin pagdating natin sa Maldives mamayang gabi?" Tinitigan ko ang kanilang mga likod at napangisi ng malamig. Hindi pala trabaho, kundi bakasyon kasama si Luha Owen. Pero si Liu Ruyan ay muntik ng malunod noong bata, kaya takot na takot siya sa dagat. Noong bagong kasal kami, sinabi kong mag-honeymoon kami sa Maldives, pero kitang-kita ang takot sa mukha niya, kaya't laging naudlot ang aming honeymoon. Ngayon, para kay Luha Owen, handa niyang harapin ang lahat. Natawa ako hanggang sa lumabas ang luha. Totoo nga pala, kayang sirain ng tunay na pag-ibig ang lahat ng takot. Ang kaso lang, sa 7 taon naming pagsasama, hindi ako ang tunay niyang pag-ibig. Itinapon ko ang huling piraso ng pag-asa sa aking puso. Dinala ko ang team ko at nakipag-ayos ng mga kondisyon sa bagong kumpanya. Sa hapagkainan, tinapik nila Oliu ang balikat ko. Direktor Zai, hindi karapat-dapat sa'yo ang isang boss na tulad ni Ji Liu na may kinikilingan. Inisang lagok ko ang isang basong alak. Ang hapdi nito ay parang sumusunog sa aking lalamunan. Naalala ko noong una kaming magkita. Si Liu Ruyan ay isang bagong graduate na intern pa lang, nakasuot ng simpleng puting damit, at ninenerbiyos sa conference room na pati ang pag-play ng ifi ay baliktad. Ngayon, isa na siyang babaeng puno ng kasinungalingan at kalkulado ang bawat galaw. Hindi ba't naging ganito siya dahil sa akin din, dahil sa pagpapalayaw ko sa kanya? Noong nagsisimula pa lang kami, gaano man kalaki ang pagkakamali niya, basta't maglambing siya, lumalambot na ang puso ko. Unti-unti naging abusado siya. Sa huli, hindi na siya nag-abalang magpanggap.
Ginamit niya na ang posisyon niya bilang isifi para diktahan ako. Hanggang ngayon para sa lalaking best friend na iyon, handa niya akong isakripisyo ng walang pag-aalinlangan. Walang uwi hanggat hindi lasing. Itinaas ko ang aking baso. Naghiyawan ang mga miyembro ng team. 3:00 ng madaling araw, asuray-suray kong binuksan ang pinto ng bahay, pero nakita ko si Liu Ruyan na nakaupo sa sala. Kumunot ang noo niya at umatras. Zai Cheng. Ayaw na ayaw ko sa lasinggo. Nakalimutan mo na ba? Natawa ako. Nga. Dahil ayaw niya sa lasinggo, tumigil ako sa pag-inom sa loob ng 8 taon. Pero noong nakaraang linggo, sa video na pinost ni Lu Haowen, si Liu Ruyan ay lasing na nakasandal sa balikat niya. May caption pa na, mas cute ang baby ko kapag lasing. Kaya niyang inumin ang alak na kinasusuklaman niya para sa pinakamamahal niyang best friend. Pero ngayon, sinasabi niya sa akin na ayaw niya sa lasinggo. Nang maalala ko ito, tiningnan ko siya ng malamig. Hindi ba't nasa Maldives ka? Inihagis ni Liu Ruyan ang isang kumot. Paano mo nalaman? Pero hindi na iyon mahalaga. Kung hindi ako nag-aalala sa'yo, hindi ako magpapalit ng flight. Pero ikaw, nagpakasaya ka pa kasama ang mga walang kwentang tao sa kumpanya. Hindi ba't sinabi ko sa'yong mag-isip-isip ka? Itinuro niya ang mesa. At dinalhan pa kita ng paborito mong ksiya olong bao mula sa tindahan sa West Side. Dati, palagi akong nag-aalala sa kanya. Gaano man kalaki ang aming pag-aaway, basta't 1 oras siyang hindi magparamdam, hindi ko mapigilang tawagan siya. Pero ngayon, 24 oras akong hindi nag-message sa kanya. Sa wakas, hindi na niya natiis, ano? Sa mesa ay nandoon niya ang paborito kong ksiya olong bao. Dati, kapag naamoy ko ito, masaya na ako buong araw. Ngayon, nasusuka lang ako. Ang estilo niyang isasaktan ka muna bago bigyan ng candy ay sobrang gamay na niya. Sayang, hindi na epektibo ang trick na ito ngayon. Nang makitang wala akong reaksyon, lumambot ang tono ni Liu Ruyan, pero may halong pagpipigil. Mahal, pwede ba tayong tumigil na sa away? Hindi na tayo mag-aaway. Papalitan ko na ang kotse mo. Porsche o Ferrari, ikaw ang pumili. Tumingin ako sa kisame at dahan-dahang nagsalita. Liu Ruyan, hanggang ngayon ba iniisip mo pa ring nakikipagtawaran ako sa iyo tungkol sa kotse? Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, kumunot ang noo niya. Kung gayon, anong gusto mo? Sabihin mo. Lahat ibibigay ko. Mahina akong natawa. Hindi na kailangan. Biglang nag-iba ang usapan ni Liu Ruyan. Kung gayon, yung bagong energy project na hawak mo, ibigay mo na kay Haowen ang pamamahala. Bilang paghingi mo na rin ang tawad sa ginawa mo. Natawa ako ng mapait. Kaya pala, hinihintay niya ako sa gitna ng gabi para lang hingin ang proyekto para sa walang kwentang iyon. Sige, sabi ko. Umiti si Liu Ruyan na parang nagtagumpay, na para bang alam na niyang papayag ako. Mabuti kung ganoon. Bukas, bumalik ka na sa opisina. Tatawagin ko si Haowen at hihingi ka ng tawad sa kanya. Tapos na ang usapang ito. At yung mga tauhan mo na nagsalita laban kay Haowen, hindi ko na sila papansinin. Mula ngayon, mag-ayos na tayo. Hindi ko na siya pinatapos. Inilapag ko ang aking company sa mesa. Isang proyekto lang. Paano yun magiging sapat? Bukas, ibibigay ko sa kanya ang lahat ng trabahong hawak ko. Biglang nagbago ang mukha ni Liu Ruyan. Zai Cheng, anong ibig mong sabihin? Napaka-impluwensyal ng pamilya ni Haowen. Hinihiling ko lang na ibigay mo sa kanya ang isang proyekto. Kapag nakuha na niya ang investment, mas lalago ang kumpanya natin. At nakikiusap ako sa'yo, bakit ka ba sarkastiko? Wala, sabi ko at tumalikod papunta sa kwarto. Bigla siyang sumugod at hinablot ang kwelyo ko. Zai Cheng, naiinggit ka lang dahil binilhan ko si Haowen ng kotse, di ba? Sumigaw siya ng parang nawawala sa sarili. Huwag kang magmalinis. Ang isang makitid na utak na tulad mo ay hindi man lang maikukumpara sa isang daliri ni Haowen. Kung gusto mo, bibilhan din kita. Hanggang ngayon, iniisip pa rin niyang dahil lang ito sa kotse. Kalmado kong inalis ang kamay niya. Yung perang pambili ng kotse, itabi mo na lang para ipambili ng yacht ni Lu Haowen. Blag. Inihagis ni Liu Ruyan ang buong tray ng ksiya olong bao sa pader.
Ang sabaw ay tumalsik sa puting pader, nag-iwan ng nakakadiring mansa ng mantika. Malinis ang relasyon namin ni Hawen. Ikaw lang na may maruming isip ang nag-iisip ng masama. Karapat-dapat ka pa bang maging vice president ng kumpanya? Tiningnan ko ang mukha niyang nababaluktot sa galit at bigla akong natawa. Lahat sa kumpanya ay tinatawag siyang Kiyaong Master Lu, pero siya lang ang laging malambing na tumatawag sa kanya ng Iha Owen. Ngayon, nakikipag-usap siya sa akin tungkol sa kalinisan. Si Liu, sinadya kong gamitin ang formal na tawag, kailangan ko bang ipakita sa iyo ang kihis, para makita mo kung paano pumasok ang Haowen mo sa opisina mo noong Miyerkules ng gabi. Agad na namutla ang mukha ni Liu Ruyan. Nanginginig ang kanyang pulang labi. Bigla niyang itinaas ang kanyang kamay, pero bago pa man ito dumapo sa aking mukha, bigla siyang huminto. Ang kanyang mga kuko na may pulang pulish ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Pasuray-suray siyang umatras. Biglang nagbago ang boses niya. Ibalik mo sa akin ang scooter na binigay ko sa'yo. Ako mismo ang pumili niyan sa mall. Wala kang karapatang gamitin yan. Itinapon ko na, pinutol ko ang pag-arte niya. Ako mismo ang nagtapon kaninang umaga ng kunin ng janitor ang basura. Ang mga luha ni Liu Ruyan ay biglang natuyo sa kanyang mga mata. Nanlaki ang mga mata niya sa hindi paniniwala, na para bang ngayon lang niya nakita ang tunay na pagkatao ng asawa niya sa loob ng 8 taon. Tumalikod ako at isinara ang pinto ng kwarto. Narinig ko ang galit na sigaw ni Liu Ruyan. Aalis na ako. Hindi na ako babalik. Pero ang kakaiba, sa pagkakataong ito, kalmado ang puso ko. Kapag pala sapat na ang naipong pagkabigo, kahit ang galit ay sobra na. Pagkagising ko, sobrang init na ng telepono ko dahil sa dami ng mensahe. Sa group chat ng kumpanya, may bagong announcement. Ayon sa desisyon ng Board of Directors, tinatanggal si Zhai Cheng sa kanyang posisyon bilang Operations Director at ililipat bilang Deputy Head ng Logistics Department, epektibo agad-agad. At sa dahilan ng parusa, nakasulat, dahil sa personal na emosyon na nakakaapekto sa pagkakaisa ng kumpanya. Ang mas nakakatawa, sa ilalim ng announcement ay may electronic signature ni Liu Ruyan. Ang oras ng pag-post ay 3 oras eksaktong oras ng pag-alis ng flight nila ni Lu Haowen papuntang Maldives. Nang dalhin ko ang aking team sa GC Department para magproseso ng aming resignation, ang EC staff ay nagmamadaling tumawag. Si Liu, si Director Zhai at ang team niya. Mula sa kabilang linya, narinig ang pilit na boses ni Lu Haowen. Naliligo si Ruyan. Mayroon bang importanteng bagay na hindi pwedeng ipagpabukas? Sumunod ang inis na sigaw ni Liu Ruyan. Hindi ba't sinabi ko nang huwag akong istorbohin ngayon? Pero si Director Zhai. Sabi niya, kung may problema, siya na raw ang bahala. Hindi ba't magaling siya? Bakit niya ako hahanapin? Biglang tumaas ang boses ni Liu Ruyan. Nasa safe ang company seal, ang password ay birthday niya. Ganyang kaliit na bagay, kailangan pa bang itanong sa akin? Nang ibaba ng GC staff ang telepono, pulang-pula ang mukha niya. Nanginginig niyang binuksan ang safe, ngunit nang makita ang password lock, natigilan siya. Ang petsang nakalagay doon ay ang araw kung kailan unang nagkita si Liu Ruyan at Lu Haowen. Naging napakabilis ng proseso ng aming resignation. Habang papunta sa City Hall, nag-scroll ako sa Weibo ni Lu Haowen. May bago siyang post. Isang siyam na larawan kung saan si Liu Ruyan ay nakasuot ng sexy na bikini at malambing siyang sinusubuan ng prutas. Ang caption, may mga taong 8 taon na sa posisyon, pero hindi man lang matumbasan ang 8 araw ng iba. Ang mga dating kaklase ni Liu Ruyan ay nag-comment. 3 taon na ang nakalipas nang ipakilala mo siya sa amin, sabi mo i-announce mo na. Pero ngayon ka lang nag-post. Sa buong panahon, hindi ako ipinakilala ni Liu Ruyan sa kanyang mga kaibigan. Laging sinasabi na walang oras, pero ang totoo, 3 taon na ang nakalipas, ipinakilala na niya si Lu Haowen bilang pi-asawa niya. Tahimik kong nilike ang post niya. Agad na tumawag ang telepono mula kay Liu Ruyan. Zhai Cheng. Tanghaling tapat, hindi ka nagtatrabaho ng maayos, anong like ang ginagawa mo sa post ko? At bakit sumusunod sa iyo ang mga tauhan mo? Gusto niyo bang kaltasan ko lahat ng sahod niyo? Natawa ako sa tawag niya. Nakalimutan kong sabihin, nag-resign na kami ng mga tauhan ko. Natigilan si Liu Ruyan.
Anong drama na naman to? Sobrang abala ako, wala akong oras makipaglaro sa'yo. Nga, abala ka talaga. Abala sa pakikipag-date kay Luha Owen, abala sa pag-announce sa mga kaklase mo, at abala sa pagpaparusa sa akin at sa mga tauhan ko. Sumabat si Luhawen sa telepono. Ruyan, ginagawa niya to para ipakita na wala siyang respeto sa'yo. Hindi lang siya nag-resign, dinala pa niya ang mga mahuhusay na tao ng kumpanya. Gusto kanyang pabagsakin. Hindi pa siya tapos magsalita, nakita na ng mga kaibigan niya ang like ko at nag-comment. Narinig na namin lahat kay Haowen. Kahit si Zai Cheng ang asawa mo, tamad naman siya sa bahay. Si Haowen ang gumagawa ng lahat ng trabaho niya sa kumpanya. Dapat mo na siyang tanggalin kung hindi siya magre-resign. Ang isang pabigat na tulad niya, dapat hiwalayan mo na. Si Haowen ang mas bagay sa'yo. Si Liu Ruyan, na alam ang katotohanan, ay hindi ako ipinagtanggol. Sa halip, bumuntong hininga siya sa telepono. Zai Cheng, dahil sa pinagsamahan natin, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung hihingi ka ng tawad, pagbalik namin, pwede kitang gawing assistant ni Haowen. Kung hindi, hihiwalayan niya ako. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Dati, kapag sasabihin na niya ang dalawang salitang iyon, natataranta ako. Nagmamakaawa ako na huwag niya akong hiwalayan. Pero ngayon, nakangiti kong ipinost ang aming divorce certificate sa comment section niya. Para sa kaalaman ng lahat, hiwalay na kami. Gulat na gulat si Liu Ruyan. Nagbago ang tono ng boses niya. Hiwalay? Kailan ako pumirma? Zai Cheng. Illegal ang pamimeke ng perma. Nagmamadali siyang naghanap sa marriage registration system, ngunit nang makita ang electronic agreement, natigilan siya. Iyon ang kasunduan namin 7 taon na ang nakalipas noong nagsisimula pa lang kami, ngunit tuluyan na niyang nakalimutan. Natawa ako ng mapait sa telepono. Liu Ruyan, hindi ka ba masaya? Pagkatapos nating maghiwalay, malaya ka nang makasama ang best friend mo. Nang marinig ni Lu Haowen ang sinabi ko, bigla siyang yumakap sa bewang niya. Ruyan, dapat mo nang iwan ang lalaking yan. Bukas, ipapadala ko sa iyo ang 500 milyon mula kay tatay. Maging tayo na, pasasayahin kita araw-araw, okay? Pero bigla siyang itinulak ni Liu Ruyan, hindi tulad ng dati. Sinabi niya sa kanya ng malinaw, imposible tayong dalawa. Best friend lang kita. Ang mga sinasabi mo ay nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan sa asawa ko. Pagkatapos, lumambot ang tono niya sa telepono. Mahal, may ginawa ba si Lu Haowen na ikinagalit mo? Para lang siyang batang hindi pa nagmamature. Wala kaming relasyon. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Pagkasabi nito, pinakinggan niya ng mabuti ang aking paghinga, sinusubukan alamin ang aking emosyon. Pero hindi ako nagsalita. Sa huli, bumuntong hininga lang siya sa telepono at sinabing parang sa bata, Mahal, alam kong galit ka dahil sumama ako sa kanya sa Maldives. Babalik na ako agad. Huwag mong biruin ang tungkol sa hiwalayan. Bago pa ako makapagsalita, ibinaba na niya ang telepono. Ako naman, halos mabasag na ang screen ng telepono ko sa higpit ng pagkakahawak. Hanggang ngayon, iniisip pa rin niyang nagsiselos lang ako. Pero kasalanan ko ang lahat. Dahil sa pagpapalayaw ko sa kanya, sa pagpayag na basta't suyuin niya ako ay okay na ang lahat, kaya umabot kami sa ganito. Nang maisip ko ang lahat, agad akong nag-text sa kanya. Seryoso ako sa hiwalayan. Napirmahan na ng abogado at sa City Hall. Huwag mo na akong hanapin pagbalik mo. Pagkatapos, pinatay ko ang telepono at tumingin sa aking team. Mga kaibigan, trick ko ngayon. Ipagdiwang natin ang ating kalayaan at bagong simula. Lahat ay nagsigawan sa tuwa. Akala nila ay apektado ako sa nangyari, pero hindi pala. Galing ni Director Zhai. Dapat kumain tayo ng masarap ngayon. Tara sa pinakamahal na sashimi. Hahaha. Dapat nating ubusin ang pera ni Director Zhai ngayon. Nakangiti akong tumingin sa kanila at pumunta kami sa isang Japanese restaurant. Sa mesa, maingay na nag-uusap sina Laolyo habang tinitingnan ang menu, sinasadyang lakasan ang boses. Kailangan nating gastusan ng husto si Director Zhai ngayon. 2 Australian lobster. Hindi pwedeng mawala ang king crab. Piliin natin ang pinakamahal.
Pero nang dumating ang waiter, sabay-sabay silang tumuro sa pinakasimpleng mga pagkain. Sichuan boiled fish, damihan ang toj. Braised pork, gusto namin yung may taba. Yumuko ako at uminom ng tsaa. Sa singaw, nakita ko sila Olyu na sikretong kinansela ang 300 at 78 yuan na sashimi at pinalitan ng 28 yuan na mapo-tofu. Ang mga kasamahan kong ito sa loob ng 7 taon, kahit sa paggastos ay may kasamang pag-aalala. Bakit ka tumatawa, Direktor Zhai? Tanong ni Xiao Zhang, ang pinakabata sa grupo, habang nilalagyan ako ng alak. Nanghihinayang ka ba sa pera? Tumawa ako ng malakas. Ang sarap sa pakiramdam na kasama ang mga kaibigang ito. Mas mabuti kaysa sa isang babaeng doble kara tulad ni Liu Ruyan. Mas mahalaga ang gawa kaysa sa salita. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa matatamis na salita, kundi sa mga ginagawa para sa iyo. Sa loob ng maraming taon, ako lang ang laging nagbibigay. Pagod na ako. Gusto ko na lang magtrabaho kasama ang aking mga kaibigan at magtayo ng sarili naming mundo. Hindi pa kami tapos kumain nang biglang bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Liu Ruyan na naka-high heels, magulo ang buhok at may mansa ng kape sa mamahaling damit. Hinihingal siya at nakatitig sa akin. Zai Cheng, alam mo bang nag-charter ako ng private plane mula Maldives para lang makita ka? Tumingin siya sa aking team, pilit na umiti habang pinipigilan ang galit. Lahat, ang pag-absent niyo ngayon, kalimutan na natin. Lahat ng parusa ay aalisin. Pwede na ba tayong bumalik sa kumpanya? Ang kamay niya ay mariing nakadiin sa aking balikat, na para bang sinasabing, binigyan na kita ng daan, huwag kang abusado. Biglang tumahimik ang buong mesa. Ang chopsticks ni Lao Liu ay nakabitin sa air. Ang baso ni Xiao Zhang ay tumama sa platito. Si Liu, dahan-dahan kong pinunasan ang aking bibig. Nakalimutan mo na ba ang announcement kaninang umaga? Namutla ang mukha ni Liu Ruyan. Naalala niya ang announcement ng 3 oras ang desisyong ginawa nila ni Lu Haowen habang umiinom ng champagne sa first class. Sumabat din sina Lao Liu. Si Liu, dapat tanungin mo ang EC director mo kung nag-resign na kami kasama ni Director Zhai. Ang mga pananakot mo sa amin dati wala nang epekto ngayon. Natigilan si Liu Ruyan. Akala niya, lahat ng sinabi ko ay pag-arte lang para suyuin niya ako. Hindi niya inasahan na totoo ang pagre-resign ko. Pagkatapos, pumasok si Lu Haowen na pasuray-suray. Ruyan, huwag kang maniwala sa kanila. Paano sila aalis sa'yo? Nagsisinungaling lang sila. Gusto ka lang nilang pasukuin. Nang marinig iyon ni Liu Ruyan, natawa siya ng mapait. Ang galing niya na ngayon Nakikipagsabuatan pa kayo kay Zai Cheng para lokohin ako. Nag-resign kayong lahat, paano kayo aalis ng walang company seal ko? Tama na. Itigil niyo na to. Sabihin niyo na ang gusto niyo. Gusto niyo lang ng promotion at increase, di ba? Pakikinggan ko kung kaya ibibigay ko. Nakakatawa. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya naniniwala na aalis ako. Na para bang isa akong linta na hindi mabubuhay nang wala siya. Kumuha ako ng isang piraso ng braised pork, dahan-dahang minuya, hindi man lang siya tiningnan. Biglang may mga mahihinang tawa sa mesa. Ang daling makalimot ni Di Liu, sabi ni Lao Liu habang iniikot ang baso ng alak. Kaninang 10 oras 17 minuto hindi ba tumawag sa'yo si ES Director Lee? Agad na inilabas ni Xiao Zhang ang kanyang telepono at nag-play ng recording. Si Liu, nag-file ng resignation si Director Zhai kasama ang buong Operations Department. Mula sa kabilang linya, narinig ang tunog ng alon, malambing na halikan, at ang inis na sigaw ni Liu Ruyan. Huwag mo akong istorbohin sa ganyang kaliit na bagay. Hayaan mo si Zai Cheng ang mag-asikaso niyan. Nang matapos ang recording, namutla ang mukha ni Liu Ruyan. Tila naalala niya ang nangyari. Agad niyang tinawagan ang EC Director. Tumatakbong pumasok ang EC Director sa kwarto. Si Liu, tapos na po ang resignation process ni Director Zhai at ng team niya. Ano? Nahulog ang Chanel bag ni Liu Ruyan sa sahig, nagkalat ang mga makeup. Sino ang nag-approve? Kayo po di. Halos maiyak na ang EC Director. Noon, ikaw mismo ang nagsabi, hayaan mo si Director Zhai ang mag-asikaso. Ang dibdib ni Liu Ruyan ay mabilis na tumataas at bumababa.
Bigla niyang ibinato ang kanyang cellphone sa pader. Sa isang malutong na tunog, nabasag ito sa maraming piraso. Alam mo ba kung gaano kalaki ang kinita ng team nila noong nakaraang taon? Pasigaw niyang sinabi sa chief director. 65% ng kita ng buong kumpanya ay dahil sa kanila. Ngayon, wala na sila. Sa susunod na quarter, anong ipapakita ko sa board of directors? Nang lumingon siya, muntik na siyang matumba sa kanyang high heels. Pinipigilan ang nanginginig na boses, inabot niya ang aking manggas. Zai Cheng, kasalanan ito lahat ng EUT. Ikaw at ang team mo ang haligi ng kumpanya. Umiwas ako sa kanyang kamay. Sa refleksyon ng salamin sa mesa, ang kamay niyang nakaabot ay nakabitin sa ere. Haligi. Hindi ba't sabi ni si Liu, ibigay lang ang bagong energy project kay Yang Master Lu at madali lang itong malulutas. Sinadya kong gayahin ang madulas na tono ni Lu Haowen. Ang mga luma nating ideya, paano makakapantay sa international vision ni Yang Master Lu? Biglang nagkaroon ng mga mahihinang tawa sa silid. Sinadyang lakasan ni Lao Liu ang tanong. Nga pala, Director Zhai, narinig ko na hindi man lang marunong magbasa ng financial statement si Yang Master Lu. Agad na sumagot si Xiao Zhang. Noong nakaraan sa kumpanya, sinabi pa niyang ang balance sheet ay isang menu ng restaurant. Lumingon si Liu Ruyan. Sa malaking silid, si Lu Haowen na lang ang nakatayo sa likod niya. Tinitigan niya ito ng matalim. Agad na naintindihan ni Lu Haowen. Lumapit siya sa akin na nakakagat ang labi. Kuya Zhai, nagkamali ako. Nakayuko siya, ang boses niya ay sinadyang nanginginig. Hindi ko dapat ipinagyabang ang supercar na iyon sa live stream, lalo na't hindi ko dapat sinabi ang mga paninirang puri sa iyo. Bigla siyang lumuhod, nanginginig at tinanggal ang relo sa kanyang pulso. Ibinabalik ko sa iyo itong relo. Pakiusap, huwag mong sisihin si Ruyan. Wala talaga siyang alam sa mga iyon. Tiningnan ko siya ng malamig. Ang Patek Philippe na ito ay binili ni Liu Ruyan gamit ang pera ng kumpanya. Wala pang isang linggong suot ni Lu Haowen, ibinenta na niya ito at pinalitan ng peking isa. Ngayon, napakagaling niyang umarte. Sayang, walang kaalam-alam si Liu Ruyan sa mga ginagawa niya. Nang makita ang pag-arte ni Lu Haowen, tumango si Liu Ruyan ng may kasiyahan. Inabot niya ang aking braso. Zai Cheng, nagsorry na si Haowen. Sumama ka na sa akin pabalik. Ibinaba ko ang aking chopsticks, tinitigan ang mga mata ni Liu Ruyan na pilit na nagpapakalma. Si Liu, malinaw na ang sinabi ko. Tapos na ang resignation. Nakapirma na sa bagong kumpanya. Akala mo ba nagtatampo lang ako? Mahina akong natawa, iniikot ang bakas ng singsing sa aking daliri. Itinapon ko na ang singsing. Totoo na to. Namula ang mukha ni Liu Ruyan, hindi na matakpan ng kanyang makeup ang kanyang galit. Zai Cheng, naglakas loob kang lokohin ako. Bigla siyang tumayo at hinampas ang mesa, nag-ingay ang mga plato. CJ, magaling ka. Huwag kang magsisisi. Habang buhay, huwag ka nang umasang makakatapak pa sa kumpanya ko. Nang makita niya ang mapanuyang tingin ng buong team, ang imahe niya bilang CEO ay tuluyang gumuho. Tumalikod siya at umalis, ang tunog ng kanyang high heels ay magulo. Agad na inalis ni Lu Haowen ang kanyang kaawa-awang anyo, yumuko para kunin ang peking relo, at mumiti sa akin na parang isang nagwagi. Habang tumatakbo siya para habulin si Liu Ruyan, hindi niya nakalimutang lumingon at bigyan ako ng isang bastos na senyas. Direktor Bai, galit na susundan sana siya ni Lao Liu. Itinaas ko ang aking kamay. Huwag mong dungisan ang kamay mo. Lumingon ako sa waiter. Pakialis na po ng mga pagkaing ito at palitan ng bago. Nawalan ako ng gana dahil sa mga taong dumating. Habang tinitingnan ang direksyon kung saan nawala si Liu Ruyan, bigla akong nakaramdam ng gaan. Ang babaeng dati kong handang ibigay ang lahat, ngayon, wala na siyang karapatan kahit nagalitin ako. Ilang araw ang lumipas, hindi ako bumalik sa tinatawag naming bahay. Pagkatapos kong ayusin ang lahat para sa bagong kumpanya at makahanap ng apartment, saka lang ako muling pumasok sa villa na iyon. Maraming alaala dito. Mula sa pagsisimula namin sa isang maliit na apartment na kumakain ng instant noodles, hanggang sa mabili namin ang mansion na ito at umiyak sa yakap ng isa't isa. Pero ngayon sa ilalim ng crystal chandelier, si Liu Ruyan na lang ang mag-isa, nakaupo sa sofa.
Nang makita niya akong pumasok, nagliwanag ang kanyang mga mata, pagkatapos ay sumimangot. Hindi ba't napaka-prinsipyo ni Direktor Zai? Bakit ka bumalik? Para kunin ang mga gamit ko. Dumiretso ako sa study room. Bigla siyang tumayo at hinarangan ang daan. Ako ang pumili ng mga muebles na mahogany sa study. Nang makita niyang lalapitan ko ang closet, sumigaw siya. Ang closet na iyan ay imported mula sa Italy. Ganito na naman siya. Tuwing nag-aaway kami, palagi siyang ganito. Dati, ang mga kilos niya ay parang paglalambing sa akin. Ngayon, nakakainis na lang. Hindi ko siya pinansin. Inayos ko ang ilang mga couple items na binili ko at itinapon sa basurahan. Pagkatapos, umisi ako ng mapait, kinuha ang aming litrato noong nagsisimula pa lang kami. Sa litrato, nakasuot kami ng murang damit, may hawak na tsampag sa isang maliit na opisina. Crack! Nabasag ang frame sa aking kamay. Nababaliw ka na ba? Sumugod si Liu Ruyan para agawin ito. Ang kanyang mga kuko ay sumugat sa aking kamay. Iwinaksi ko siya, itinapon ang basag na salamin kasama ang singsing sa kasal sa basurahan. Dapat matagal nang itinapon ang mga basurang ito. Natigilan si Liu Ruyan, ang kanyang mga pilik mata ay nanginginig. Zaicheng, lahat ng ginawa mo dati, kaya kong tiisin. Pero alam mo ba ang singsing na iyon? Alam ko, pinutol ko siya. Binili mo iyon gamit ang unang kita natin. Sabi mo, isusuot natin habang buhay. Nagsimulang manginig ang kanyang mga labi, hindi na matakpan ng kanyang mamahaling foundation ang kanyang pamumutla. Huli kong tiningnan ang lugar na dati kong tinawag na bahay. Nang tumalikod ako, narinig ko ang kanyang tanong na maihalong pag-iyak. Ganyan mo ba ako kinamumuhian? Huminto ako sa may pintuan, hindi lumingon. Hindi kita kinamumuhian. Hinaplos ng aking daliri ang isang gasgas sa hamba ng pinto. Isang gasgas na ginawa niya noong lumipat kami dahil gusto niyang siya mismo ang sumukat. Nararamdaman ko lang na ang minahal ko ay si Liu Ruyan sa 20 square meter na apartment. Dahan-dahan kong isinara ang pinto, ngunit narinig ko ang kanyang hagulgol mula sa loob. Hindi pa ako nakakalayo nang biglang bumaba si Liu Ruyan mula sa isang Porsche, nalaglag ang isang high heel. Zaicheng! Mahigpit niyang hinawakan ang aking manggas. Ang kanyang buhok ay magulo at basa ng luha. Nagkamali ako, hindi ko na makikita si Lu Haowen, pakiusap, huwag kang umalis. Malamig kong inalis ang aking braso. Si Liu, ang desisyon ng korte sa ating diborsyo ay ipinadala na sa opisina mo noong nakaraang linggo. Imposible, sumigaw siya. Hindi ako pumirma ng kahit ano. Kailangan ko pa bang ipaalala sa'yo? 7 taon na ang nakalipas, nagbigayan tayo ng pangako. Kung sino man sa atin ang hindi na masaya sa pagsasama, pwedeng umalis anumang oras. Biglang umatras si Liu Ruyan na parang tinamaan ng kidlat. Sa wakas, naalala niya. Ngayon lang niya naintindihan. Wala siyang pakialam sa kanyang hitsura, niyakap niya ako at umiyak. Mahal, wala talaga kaming relasyon ni Lu Haowen. Kung ayaw mo, i-block ko na siya ngayon din, okay? Mahal, ang tagal na nating magkasama, kaya mo ba talaga akong iwan? Hindi ko na talaga siya kakausapin. Kahit ang investment ng tatay niya, hindi ko na kukunin. Tiningnan ko siya, naaalala ang mga nakaraan. Pareho kaming ulila, dati itinuturing ang isa't isa bilang nag-iisang pamilya. Pero ngayon iniisip niyang ang mga pagtataksil niya ay maliit na hindi pagkakaunawaan lang. Ang 10 taong pasensya ko ay naubos na. Inalis ko ang kanyang nanginginig na mga daliri. Si Liu, kailangan ko bang ilabas ang keys ng hotel sa Maldives noong nakaraang linggo? Namutla ang kanyang mukha na parang papel. Nagsumikap tayo mula sa 20 square meter na apartment hanggang ngayon, gagawin mo ba to dahil lang sa maliit na bagay? Maliit na bagay, ngumisi ako, itinuro ang hiki sa kanyang lid. Si Liu, tawag mo dyan maliit na bagay? Bigla niyang tinakpan ang kanyang lieg at hinila ako papunta sa parking lot. Tingnan mo. Binilhan kita ng bagong kotse. Porsche 918, mas mahal pa kaysa sa sasakyan ni Lu Haowen. Sa garahe ay may isang bagong sports car, sa tabi nito ay may 10 bag ng luxury items. Gusto mo, itinaas niya ang isang Patek Philippe. Nilakbay ko ang buong syudad para lang mabili to. Tiningnan ko ang kanyang mga matang puno ng pag-asa at biglang naramdamang napaka-absurdo nito.
Ang babaeng dati kailangan naming paghasyan ang instant noodles, ngayon ay iniisip na mabibili ng pera ang lahat. Liu Ruyan. Ipinakita ko sa kanya ang bakas ng singsing sa aking daliri. May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa mga luxury items na iyan. Nang tumalikod ako, narinig ko ang kanyang sigaw. Zai Cheng! Kung wala ako, wala ka. Pagkalipas ng 3 araw, nakita ko siya sa tapat ng bago kong kumpanya, may hawak na banner na mahal, mahal kita. Lumapit sila Liu at bumulong. Narinig ko, pagkaalis natin, bumagsak ng 60% ang stocks ng kumpanya. Huwag kang maniwala dyan, boss, umisi si Xiao Zhang. Bumagsak ang kita ng kumpanya, wala na siyang ibang paraan. Anong pagbabalik loob? Malinaw na gusto niya tayong pabalikin para ayusin ang problema. Sumang-ayon ang mga miyembro ng team. Ang tanging habol niya sa'yo ay ang pakinabang. Tiningnan ko ang banner ni Liu Ruyan sa labas ng bintana, isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking labi. Ang mga kasamahan kong ito na matagal nang nakasama, mas alam nila ang katotohanan ng aming pagsasama. Tinapik ko ang kanilang mga balikat na nagsasabing huwag silang mag-alala. Dahil matagal ko nang nabasa ang kanyang mga pakana. Bulaklak, regalo, matatamis na salita lahat ay ibinalik. Sa loob ng kalahating buwan, para siyang anino na hindi maalis. At ako, ni isang sulyap ay hindi ko siya binigyan. Isang araw, hindi niya ako hinintay sa tapat ng kumpanya. Aalis na sana ako para magpahinga, nang biglang nakita ko si Lu Haowen na nakaakbay sa kanya papasok sa isang hotel. Lumingon si Liu Ruyan at nakita ako. Agad niyang itinulak si Lu Haowen, pero nakalimutan niyang punasan ang lipstick sa gilid ng kanyang labi. Biglang binitawan ni Liu Ruyan ang kamay ni Lu Haowen at hinabol ako. Zai Cheng! Pakinggan mo ang paliwanag ko, mahigpit niyang hinawakan ang aking manggas. Si Haowen ang nagpumilit na magkita kami sa huling pagkakataon. Sabi niya, kung hindi ako darating, magpapakamatay siya. Wala akong magawa. Zai Cheng, huwag mo akong isnobin. Lumapit din si Lu Haowen. Kuya Zai, kasalanan ko lahat. Naawa lang si Ate Ruyan sa akin. Iwinaksi ko ang kanyang kamay, umatras ng 2 hakbang. Si Liu, kalahating taon na tayong hiwalay. Malaya kang gawin ang gusto mo. Aalis na sana ako, pero patuloy niya akong hinihila. Zai Cheng, saktan mo ako, murahin mo ako, bigyan mo lang ako ng huling pagkakataon. Kahit ang isang death row inmate ay mayroong reprieve. Ang tagal nating magkasama, kaya mo ba talaga akong tratuhin ng ganito? Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Wala nang susunod. Pangako. Tiningnan ko siya at mumiti. Pagkakataon, binigyan ko siya ng napakaraming beses. Pero paulit-ulit niya akong tinraidor, paulit-ulit niya akong iniwan para sa iba. Kaya sa pagkakataong ito, hindi na ako maniniwala sa kanya. Nang makita niyang papalayo na ako, biglang itinulak ni Liu Ruyan si Lu Haowen. Kasalanan mo lahat to. Ngayon, hindi na niya ako patatawarin. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga mata ni Lu Haowen. Inakbayan niya si Liu Ruyan. Ruyan, andito pa ako. Palagi kitang sasamahan. Biglang natigilan si Liu Ruyan. Naalala niya ang isang maulang gabi 10 taon na ang nakalipas. Na-corner siya ng mga loan shark sa isang eskinita. Ako ang sumugod na may hawak na tubo, tumanggap ng 3 saksak para protektahan siya. Sa hallway ng ospital, isang binatang puno ng dugo ang nanginginig na pinupunasan ang kanyang luha. Huwag kang matakot, palagi kitang poprotektahan. At ngayon, ang taong handang mamatay para sa kanya, siya mismo ang nagtapon. Naging malabo ang kanyang paningin dahil sa luha. Tiningnan niya ang walang taong kalye at walang emosyong hinawakan ang kamay ni Lu Haowen. Ang lalaking ito na inalagaan niya gamit ang pera ng kumpanya, ngayon ang tanging sandalan niya. Muli akong nakarinig ng balita tungkol kay Liu Ruyan pagkalipas ng kalahating taon. Sa araw na lumabas ang final decision ng korte, nagdiriwang kami ng aking team sa bagong kumpanya. Tumatakbong pumasok sila Liu sa kwarto. Sa screen ng kanyang telepono ay isang business news. Weiran Technology nagdeklara ng bangkarota. Ang founder na si Liu Ruyan, iniimbestigahan sa kasong paglustay ng pondo. Ang kasamang larawan ay si Liu Ruyan. Ang larawan ay kuha habang siya ay pinagkakaguluhan ng mga reporter sa labas ng korte.
Ang dating elegante at sopistikadang si, ngayon ay walang makeup at ang suot niyang suit ay yung binili ko para sa kanya 3 taon na ang nakalipas. Director's ID. Nag-aalalang tumingin sa akin ang mga miyembro ng team. Umiti ako at itinaas ang aking baso. Huwag nating pag-usapan yan ngayon. Pero nang umuwi ako ng hating gabi, biglang tumunog ang doorbell. Sa monitor, si Liu Ruyan ay nakatayo sa ulan, may yakap na kahon, basang-basa. Zai Cheng, alam kong ayaw mo akong makita, ang boses niya ay narinig sa intercom, paos na paos. Pero sa tingin ko, dapat kong ibalik sa iyo ang mga ito. Sa loob ng kahon, maayos na nakasalansan ang aming mga notebook noong nagsisimula pa lang kami, ang susi ng aming inuupahang apartment, at sa ibabaw, ang singsing sa kasal na itinapon ko. Walang mayamang ama si Lu Haowen, bigla siyang napaupo at umiyak ng may pait. Niloko niya ako at kinuha ang huling 20 milyong pondo ng kumpanya. Ang tanga-tanga ko. Ngayon, bangkarota na ang kumpanya. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Ang ulan ay tumutulo mula sa kanyang buhok papunta sa singsing, na biglang nagpaalala sa akin noong araw na ikinasal kami. Ganyan din siyang umiyak sa labas ng City Hall hanggang sa masira ang kanyang makeup. Umalis ka na, sa huli hindi ko binuksan ang pinto. Kalaunan, nang madaanan ko ang isang noodle shop sa lumang distrito, nakita ko si Liu Ruyan. Nakasuot siya ng murang damit at nagsisilbi ng noodle sa mga customer. Nang mag-angat siya ng tingin at makita ako, nahulog ang tray na hawak niya. So sorry, nagmamadali siyang yumuko para pulutin ito. Agad na lumapit ang may-ari at sinigawan siya. Lumapit ako at binayaran ang danyos, pagkatapos ay tumalikod na ako para umalis. Pero hinabol niya ako. Zai Chengdi. Hinawakan niya ang lailayan ng damit ko, pagkatapos ay agad na binitawan. Ako bumalik na ako sa dati nating inuupahang apartment. Pilit siyang ngumiti. Araw-araw, kapag dumadaan ako sa overpass kung saan tayo nagtitinda noon, naaalala ko ang sinabi mo na kapag nakakolekta na tayo ng sapat na pera, dadalhin kita sa buong mundo. Tiningnan ko ang kanyang magaspang na mga daliri at biglang naalala noong una kong hinawakan ang kanyang kamay. Ang mga kamay na iyon ay puno ng sugat dahil sa paghugas ng pinggan sa taglamig. Ingatan mo ang sarili mo, sa huli, iyon lang ang nasabi ko. Nang tumalikod ako, narinig ko ang kanyang mahinang paghikbi. Tulad ng isang maulang gabi, maraming taon na ang nakalipas. Ang kaibahan lang, sa pagkakataong ito, wala nang magpapayong sa kanya.